Magpalang araw guys, another client naman tayo na Isuzu MUX. Ang problema, low power at walang hatak sa arangkada. So ano ba yung mga possible cause na basic tutorials natin ngayon ituturo about sa mechanical, especially kung ano yung dapat gawin na mga basic talaga na dapat mong tirahin para alam mo at least na yun lang pala yung mga dapat gawin sa mga ganitong mga unit. So tara, pag-usapan natin, let's go, let's start, pasok. Okay, so while natin na pinapaandar yung makina guys, bubuksan muna natin yung oil cap. So makikita natin yung pressure dito sa napakalakas. So ibig sabihin may problema dito yung either mechanical or mga seal. So number 1 na yan. Especially yung kanyang piston ring and then valve seal or injector seal. Okay, so yun ang unang problema dito. Pero ang problema natin na gagawin is yung mechanical, which is yung kanyang tawag niyan yung turbo, and then yung kanyang intake manifold, and then EGR. So dito guys, sisimulan natin pagtanggal yan. So yan, yung total body, babakasin natin yan. And then especially yung turbo. So ito ang ating mga brother, shout out sa ating mga brother, Pere Ramos, at ang ating mga buddy-buddy. Okay, si John Rex at si Raymond. So yan po yung ating titrahin. So start natin guys, bakalasin na natin. Tawa-tawa lang sila. So dito tatanggal natin yung buong turbo. So ayan guys, tinanggalan ni Boss Pere Ramos ang ating tirador. So yung turbo ang kailangan baklasin, and then i-disassemble natin yan guys para makita nyo yung cartridge na sinasabi ko, na yun po ay nagiging isang cause ng low power pag hindi gumagalaw. Okay, so assembly yan guys. Pag tinanggal mo, kasama mo na yung turbo tsaka yung manifold, so naka built in na sila. And then after matanggal guys, baklasin nyo na yan, automatic yan, lalabas na yung dumi, yung carbon, and then lilinisan nyo na yung kanyang impeller. Especially check nyo muna yung setup ng kanyang impeller, yung pinaka shafting, kasi nagkakaroon ng clearance yan. So kung magkaroon ng clearance yan guys, sira na yan kasi doon na lalabas yung pressure ng oil. Okay, so after nyo yan malinisan, isunod nyo na yung tatawag na cartridge. So ito po yung cartridge guys, ayan po yung cartridge. So nilinisan na ni Brad, so ayaw gumalaw, so kailangan niya na pag after nilinis kailangan gumagalaw yan. So pakinggan nyo guys mabuti yung tunog ng cartridge. So dapat may movement o may play talaga yan na ganyan, kasi kung wala, isa yan sa nagiging cause ng low power, especially sa mga unit ng mga turbo. So almost diesel ngayon ng mga mga turbo type na yan guys. So yun po nagiging problema. And then yung kanyang intake manifold guys, so kailangan tanggalin talaga yan, baklasin. So pag nabaklas nyo na yan, kailangan linisan yung EGR, especially yung kanyang intake manifold na mga sa loob nito, kailangan talagang baklasin yan guys. So although matrabaho, pero yun talaga yung dapat gawin, especially sa DIY. Number 1 po talaga yung ginagawa natin na proseso. Talagang kailangan mo ng special tools. So makikita nyo dito guys, yung EGR tinanggal natin, so puno ng carbon yan. Pag hindi nyo tinanggal yung carbon, so maglo-low power din na, kasi sensor yan guys. May motor yan na maliit, so pag hindi nyo na linisan yan, i-stack up yan, so maglo-low power para magkaka-check engine. So magugulat ka, wala siyang power. So isa yan sa nagiging problema. And then ayan guys, baklasan natin yung lahat ng mechanism. So yung intake manifold tsaka yung exhaust manifold. So ang gagawin natin guys, kakabit natin dandaan yung buong system, especially yung kanyang intake manifold. Ayan, kita nyo guys, may mga throttle yan, so malinis na yan. So ikakabit-kabit na natin yan. So may nagtanong sa akin, bakit daw kailangan pa linisan yung intake manifold yung mga nagdi-DIY. So kailangan po talagang linisan yung manifold, kasi pag hindi nalinisan yan, yung dumi babalik doon. So sayang naman yung trabaho niya, binaklas nyo na, hindi nyo pa nilinisan. So kailangan talaga siyang linisan, okay? And then yung kanyang EGR guys, ayan, malinis na rin. So number 1 talaga EGR, kailangan nililinis talaga yan. Pag hindi nyo po nalinisan yan, number 1 din yan, sa magbabalik din yung problema. So kailangan binaklas nyo na, nag-labor na kayo o nag-DIY kayo, linis nyo na lahat. So okay, so ayan na guys, malinis na yung kanyang yung turbo. So nakabit na natin buo system, and then kakabit na natin pabalik sa makina. So ang mahalaga dito guys, makita nyo kung ano yung mga, especially sa mga nagdi-DIY, so kung ano yung mga dapat nyong gawin o steps o pag-diagnose sa mga mechanical na low power issue. So yun po yung pinaka-importante dito guys. So anong nangyayari dito guys, once na magkabit po pala kayo nito or magtanggal, kailangan po meron kayong enough na tools, kasi kung hindi, mahihirapan kayo. So much better na ipatrabaho nyo lang sa mga may mga gamit o sa shop talaga, para legit or hindi ka problema sakit ng ulo. Okay, so yun po yung mga basic pointers guys, tuturo natin dito. And then after nan is gagawin mo, ikakabit mo na yung intake manifold. So malinis yung intake manifold, dapat wala ka naman naiwan ng mga dumi sa loob. Kailangan kumbaga clear talaga yung yung parts na ilalagay mo, ibabalik. So yun po yung mga importante dito guys, kasi kung malagyan ng bagong dumi yan, kung malagyan yan kung ano mga naiwan doon sa loob, mga carbon, so magkakaroon ng clogging doon sa loob,
problema naman kayo. Especially sa magdi-DIY, marami po nagkakamali talaga. So marami sa atin, nagme-message sa atin na nag-DIY ako, biglang ganito, ganyan. So yun po yung nagiging problema, yung mga proseso po. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa loob. Kasama na yung throttle body sa paglilinis. So number 1 talaga yan guys. Kung maglilinis kayo ng intake manifold, exhaust manifold, EGR, so kasama na po yan. So hindi pwedeng dilinisan yan. Throttle body nagbibigay ng magandang reading papunta sa ECM kung kailangan niyang mag-open ng maraming fuel o mag-adjust ang ECM. So yun po yung magiging gamit dito guys. So napalaking tulong. And then especially yung last part is yung kanyang fuel system. So number 1 sa nagiging common ng low power, barado. So dito guys, tinanggalan namin to ng mismo yung binaba na namin yung fuel system niya. So okay na, may madumi, so ginawa nililisan namin. So number 1 din yan sa mga nagkakaroon ng clogging. Okay? So and then last part is yung kanyang coolant. Nagpalit na rin kami ng coolant guys, dire-diretso ng isang tira. So kasi barado talaga yung kanyang mismong system doon sa sa kanyang water jacket. So grabe yung dito guys, grabe yung bara. Lalo na yung engine coolant reservoir. So ito po yung pinaka-istaka ng reservoir. So barado talaga yan guys. So kailangan yung linisan yan. So ito po yung mga basic pointers na dapat yung isa lang pag once na magkakaroon ng low power. Okay? So yun po yung mga number 1 nga problema. After check, so pandali natin guys, pakiramdaman natin kung ano yung tira natin. So tara, let's go. Okay, so start natin guys. Check natin yung ginawa natin trabaho. Start. Ayan. Check natin yung engine bay. Tingnan natin yung under ng makina. Medyo tahimik na, so maingay lang ito. So okay na yung engine, makikita nyo yung under ng makina. So yan, wala nang go-away dito. Paano naka-recover yung engine brake. Maganda na yung under ng makina, tahimik na, wala ka na gano'ng maririnig na ingay. Okay. So ayan, tahimik na siya guys. Ang gawin natin, RPM natin, pakinggan natin mabuti kung ano kalalabasan. So RPM natin guys. Tingnan mo yung responsive masyado yung niya. Pag tinapakan mo, talagang galit na siya. So tingnan mo yung pako guys. Nagre-response talaga siya agad. So ganun. So yun lang guys, at least nakita nyo kung paano ma-recover yung low power ng engine nya. Okay, so sige, bye bye. God bless you.